Sa Canaan, narinig ni Jacob na may pagkain sa Ehipto. Kaya't pinapunta niya ang kanyang 10 anak na lalaki, ngunit iniwan si Benjamin. Pagdating nila, nakilala sila ni Jose, ngunit hindi nila siya nakilala. Nagsalita siya na parang isang banyaga at inakusahan silang mga espiya. Ipinagtanggol nila ang kanilang sarili at sinabing sila'y magkakapatid at may isa pang nakababatang kapatid na naiwan sa kanilang ama. Ipinakulong sila ni Jose sa loob ng 3 araw. Pagkaraan sinabi niya, isa lamang ang maiiwan dito bilang bilanggo at ang iba'y uuwi na may dalang pagkain. Ngunit kailangang dalhin ninyo rito ang inyong bunsong kapatid upang mapatunayan ang inyong sinasabi. Nag-usap-usap ang magkakapatid at inamin nila na ito marahil ay kabayaran sa kanilang ginawa kay Jose noon. Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang wika. Lihim siyang umiyak, ngunit bumalik at kinuha si Simeon bilang bihag. Inutusan niyang punuin ang kanilang mga sisidlan ng butil at palihim na ibalik ang kanilang pilak sa mga sako. Pagdating nila sa bahay, natakot sila nang makita nilang naroon pa rin ang kanilang pera. Nang marinig ito ni Jacob, siya'y lubos na nabahala. Sinabi niyang, si Jose ay nawala, si Simeon ay nawala, at ngayon si Benjamin ay kukunin pa ninyo. Lahat ng ito'y laban sa akin. Matindi ang taggutom kaya't naubos ang pagkain kanilang binili. Inutusan sila ni Jacob na muling bumili sa Ehipto, ngunit nagpaliwanag si Judah. Hindi tayo makakabalik nang hindi kasama si Benjamin. Nag-aatubili si Jacob, ngunit kalaunan pumayag at ibinigay si Benjamin, kasama ang pinakamainam na mga kaloob. Counting balsamo, pulot, langis at mani, pati ang dobleng halaga ng pilak upang maibalik ang perang natagpuan nila sa kanilang mga sako. Pagdating nila sa Ehipto, nang makita ni Jose si Benjamin, inutusan niyang dalhin ang mga kapatid sa kanyang bahay. Natakot ang magkakapatid na baka parusahan sila dahil sa perang nasa kanilang mga sako, ngunit ipinaliwanag ng katiwala na iyon ay kaloob ng Diyos at ng kanilang Diyos Ama. Nang dumating si Jose, niyakap niya si Benjamin at halos hindi makapigil sa kanyang pag-iyak. Pagkatapos, naghanda siya ng piging. Pinaupo niya ang magkakapatid ayon sa kanilang edad at labis silang nagtaka. Ibinigay kay Benjamin ang bahagi ng pagkain na 5 ulit na higit kaysa iba. Sila'y nagsaya kasama ni Jose. Kung nagustuhan mo ang buod na ito mula sa aklat ng Genesis, huwag kalimutang i-like ang video at i-follow ang page para manatiling updated sa iba pang Bible stories at aral mula sa salita ng Diyos.